You're 1 month pregnant, Mrs. Sevilla. Congratulations! Nakangiting bati ng doktor kay Yasi. Thank you, Doc. Nakangiting pasasalamat niya sa doktor. Nakangiti siyang umalis sa opisina nito at masayang sumakay sa kanyang kotse para umuwi. Siguradong magugulat si Harvey pag nalaman niyang buntis ako. Nakangiti niyang sabi habang nagdadrive. Pagdating niya sa kanilang mansyon ay kaagad siyang pumasok sa loob at dumiretso sa kanilang kwarto. Pero gano'n na lang ang pagkagulat niya. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niya ang kanyang asawa na nakikipagkarerahan sa kama kasama ang best friend niya. Halos hindi maibuka ni Yasi ang bibig niya dahil sa takot na baka marinig at makita siya ng dalawang parehong pawisan habang nasa kama. Unti-unti siyang umatras at isinara pabalik ang pinto at dali-daling pumunta sa sala. Nang makitang hinahanap ay mabilis niya itong pinirmahan at umalis na sa mansyon. Umiiyak habang nagdadrive si Yasi. 5 taon silang naghintay na magkaanak ni Harvey. Pero nang dumating naman ang hinihintay nila ay siya namang pagkakita niya sa asawang may katalik at ang masakit pa ay kaibigan pa niya ang babae. I hate you! I hate you! I hate you! Mga walang hiya kayo. Niloko niya lang pala ako nang hindi ko nalalaman. Ngayon pa kung kailan magkakaanak na tayo. Saka ka pa talaga nagloko. Damn you, Harvey! Damn you! Galit na sigaw ni Yasi habang pinagpapapalo niyang manibela ng kanyang sasakyan. Nangihina niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ng kanyang kaibigan. Ali! Nangihina niyang tawag sa pangalan ng kaibigan. Yasi, anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Tarantang tanong nito sa kanya. Hindi na niya napigilan na mapahagulgol sa kabilang linya nang marinig ang pag-aalala nito sa kanya. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Matapos masabi kung saang lugar siya ay binabana niya ang tawag at napasandal na lang sa upuan ng sasakyan habang walang humpay ang mga luha niyang nagsisibagsakan dahil sa sobrang sakit. Nang makarating si Ali sa kinaroroonan ng kaibigan niya ay mugto na ang mga mata nito dahil sa pag-iyak. Ano bang nangyari? Ba't ka ba nagkakaganyan? Nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. Ali, sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Kaya ako nagawang lokohin ang asawa ko. Muli ay umiyak na naman siya. Sabihin mo nga sa akin, ano bang nangyari para maintindihan kita? Haplos niya sa buhok ng kaibigan. Parang kapatid na ang turing ni Ali kay Yasi dahil wala siyang kapatid at mag-isa lang siya at gusto niyang maging kapatid ang babae. Matapos sabihin ditong totoo ay naikuyom ni Ali ang mga kamay niya dahil sa sobrang galit niya kay Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nagloko ang lalaki at hindi niya maintindihan kung bakit ang kaibigan pa ng asawa ang ipinagpalit niya rito. Matagal na rin gustong makipaghiwalay ni Harvey kay Yasi dahil sa hindi siya nito mabigyan ng anak kaya siya nagpagawa ng annulment papers. Pero naudlot yun nang makiusap si Yasi na mabubuntis din siya at ang hindi niya alam ay nagloko na pala ang asawa niya. Huwag ka nang umiyak. Tama lang ang ginawa mo. Hindi niya deserve ang isang katulad mo. Tumahan ka na. Nandito ako para tumulong sa'yo. Napapikit si Yasi habang nakasandal sa balikat ng kaibigan. Feeling niya, pagod na pagod siya dahil sa isang mabigat na trabaho. Hanggang sa naramdaman na lang ni Ali ang malalim na paghinga dahil tulog na pala ito. Dinala ni Ali sa kanyang bahay si Yasi. Tulog pa rin ito sa kanyang sasakyan kaya hindi na lang muna niya ito ginalaw para hindi ito maistorbo sa tulog niya. Sa mansyon ng mga Sevilla, napangiti si Carla nang makita niyang permado na ni Yasi ang annulment papers nila ni Harvey. Finally babe, akin ka na talaga. Hindi ko na magiging problema pa si Yasi dahil pinirmahan na niyang annulment niyong dalawa. Masayang sabi ng dalaga sa lalaking kayakap. Samantalang si Harvey ay walang emosyon ng mukha niya. Blanko lang ito at hindi mo mababasa kung anong kanyang iniisip. Nang magpaalam si Carla na uuwi na lang muna, ay hindi na ito pinigilan ni Harvey. Gusto niyang malaman kung anong dahilan, kaya pumirma si Yasi sa annulment na noon ay hindi naman ito ginawa. Manang, may alam ka ba kung nasan si Yasi ngayon?
Kung may alam ka sabihin mo na dahil kailangan ko siyang makausap, sabi ni Harvey sa mayordoma nila. Naku sir, pasensya ka na Sir Harvey. Pero last kong nakita si ma'am nung araw na dinala mo rito ang Carla na yon. Hindi nang tagal nung umakyat kayo sa taas. Siya ring dating ni Ma'am Yasi. Masaya pa nga po siya nung umakyat sa taas Pero nagtataka ako dahil umiiyak na siyang bumaba. Hanggang sa nakita ko siyang may pinipirmahan sa may mesa. Nakalimutan ko lang sabihin sa iyo. Paliwanag ng mayordoma sa kanya. Agad na naihilamos ni Harvey ang kamay niya sa kanyang mukha dahil sa hindi siya makapaniwalang nakita siya ng asawa niya. Ano naman kung nakita niya ako? Hindi niya ako mabigyan ng anak. Kaya ano pa bang hahabi ko sa kanya? Sabi ng kaliwang bahagi ng isip niya. Damn it! Umalis ng mansyon si Harvey. Wala siyang ibang taong alam na may alam kung nasaan ang asawa niya, kung hindi ang kaibigan lang nitong si Ali. Senyorito Ali, may naghahanap po sa iyo sa labas. Gusto ka raw niyang makausap. Harvey daw po ang pangalan niya. Lihim na napangisi si Ali. Talagang alam niya kung saan niya hahanapin ang asawa niya. Papasukin mo siya manang. Pero wag mong sasabihin sa kanya na may ibang nakatira dito, maliban lang sa atin. Matapos mo siyang papasukin, puntahan mo si Ma'am Yasi mo sa taas at wag mo nga hayaan na makagawa siya ng ingay. At lalo wag mo siya nga hayaan na lumabas sa kanyang kwarto. Naiintindihan mo ba ako? Yes, senyorito. O sige, magbibihis lang ako. Umalis na si Ali habang ang katulong ay bumalik na sa baba para papasukin si Harvey. Pinapapasok na po kayo ni senyorito sir. Magalang na sabi ng ginang kay Harvey. Salamat. Nang makapasok sa loob ay masasabi niyang maganda din ang bahay ng kaibigan ng asawa niya. At halatang mamahalin din ang mga gamit na nasa kanilang sala. Pero mas lamang pa rin siya dito. Oh, anong masamang hangin ang nagdala sa iyo rito, Harvey Sevilla? Seryosong tanong ni Ali kay Harvey. Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya kung nandito siya sa'yo. Oh, bakit? Mukha na ba kung hanapan ng asawang nawawala? Nakangising sabi ni Ali. Wala siyang ibang malalapitan kung hindi ikaw lang. Kaya alam mo kung nasaan ang asawa ko. Sabihin mo na para makuha ko na siya. Ang kapal din talaga ng mukha mo ano? Matapos mo kaming pag-awayin ng kaibigan ko? Ngayon sasabihin mong nasa akin ang asawa mo? Hindi mo ba alam na galit ako sa asawa mo dahil hindi siya naniniwala sa akin na may iba kang babae na naikama na bukod sa kanya? O mas mabuting sabihin na may kabit ka? Wala kang pakialam kung hindi man naniniwala sa iyong asawa ko dahil alam kong mahal mo siya. Kaya mo ako sinisira sa kanya dahil gusto mong maagaw ang asawa ko. May diing wika ni Harvey. Wow talaga at yan pa talagang pumasok sa utak mo. Wala na akong pakialam sa buhay ninyong mag-asawa. At kung iniwan ka man niya, deserve mo yun dahil wala kang kwentang asawa. Naikuyom ni Harvey ang kamao niya at akmang susuntukin sana si Ali nang magsalita ito. Subukan mong ilapat yung kamay mo sa mukha ko. Baka nakakalimutan mong nasa poder kita at kahit anong gusto kong gawin sa'yo magagawa ko dahil trespassing ka rito. Madilim ang mukha at nagingit-ngit sa galit si Harvey. Pero tama ang kaharap niya, trespassing siya. Pag nalaman kong tinatago mo lang siya, maghaharap na lang tayo sa korte at sisiguraduhin ko sa iyong mabubulok ka sa kulungan. Alam mo naman siguro yung kaya kong gawin, di ba? Nakangising sabi ni Harvey bago ito umalis. Huwag mo akong takutin, hindi ang katulad mong kakatakutan ko. Pahabol ni Alice sa nakatalikod na lalaki at alam niyang narinig nito ang sinabi niya. Nang masiguradong malayo na ang sasakyan ng lalaki, ay saka palang nakahinga na maluwag si Ali. Pasensya ka na kung dahil sa akin, nadamay ka pa. Aalis na lang ako para hindi ka na niya magugulo pa. Ayokong pati ikaw, madamay pa ng dahil sa akin. Naiiyak na sabi ni Yasi. Nagulat si Ali nang lumitaw si Yasi at alam niyang nakikinig ito sa pinag-usapan nila ni Harvey. Shh! Huwag ka nang umiyak. Hindi makakabuti sa ipinagbubuntis mong malungkot. Huwag mo akong isipin. Okay lang ako. Hanggat kaya ko itutulungan kita. Dahil mahal kita, itinuturing na kitang kapatid. Kaya kahit anong mangyari, tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat, Ali. Kung wala ka siguro hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Tama na nga yung drama mo. Anong gusto mong gawin ngayon na hinahanap ka na ng asawa mo?
Ilayo mo ako sa kanya. Please, ayokong malaman niya na may anak kami. Pakikiusap ni Yasi sa kaibigan niya. Don't worry, ako nang bahala sa lahat para tuluyan ka nang makalayo sa asawa mo. At dahil sa koneksyon ni Ali, ay mabilis lang na proseso ang mga kakailanganan ni Yasi. Sa ibang bansa niya naisipan na dalhin ng kaibigan dahil may bahay naman sila doon at tanging caretaker lang ang pumupunta doon para maglinis. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Yasi. Nakasuot siya ng isang itim na wig para hindi siya makilala. Ang mahaba niyang buhok noon ay pinaputulan na rin niya at nagmukha na siyang teenager sa ayos niya. Hindi pa halata ang tiyan niya kaya makakasuot pa siya ng mga sexy na damit. You're so beautiful kapag ganyan ang ayos mo. Para ka palang bagong teenager. Nakangiting puri ni Ali sa kaibigan. Salamat. Tipid ng ngiti na lang ibinigay ni Yasi kay Ali. At halata sa mukha niya ang lungkot. Sinabihan ko na mga tauhan ko doon na darating ka. Siya nang bahalang sumundo sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos ng trabaho ko dito, susunod ako kagad doon para may makasama ka sa paglaki ng tiyan mo. Tumangulang si Yasi kay Ali. Yumakap muna siya sa kaibigan bago siya tuluyang pumasok sa airport. Hindi na sumama sa kanya si Ali sa loob dahil maimportante pa siyang meeting na pupuntahan. Hindi naging madali para kay Yasi ang kalagayan niya sa ibang bansa. Pero dahil sa tulong ng kaibigan niya na itinuring na niyang kuya, ay naging madali sa kanya ang lahat. Mula sa pangangailangan niya ay si Ali nang sumagot sa lahat. Nagpabalik-balik na rin doon si Ali kung nasa saan siya. At ngayon ay kasulukuyan na itong nasa airport para puntahan siya at samahan hanggang sa mga anak siya. Babe, I missed you. Malanding sabi ni Carla habang pinadadaos-dos ang daliri niya mula sa leeg hanggang sa dibdib ni Harvey. Pero kaagad itong kinuha ni Harvey. Stop it, Carla. Marami akong trabaho ngayon. Kaya wala akong oras na makipaglaro sa'yo. Seryosong sabi ni Harvey. Palagi na lang ganyan ang dahilan mo. Bihira ka na nga lang makipagkita sa akin dahil palagi kang busy. Tapos ngayon ako nang pumupunta sa'yo, busy ka pa rin. Baka iba na yung pinagkakabisihan mo ha. Mananagot ka talaga sa akin pag nalaman kong nagloloko ka. Galit na sabi ni Carla. Bakit? Bakit takot kang bumalik sa yung ginawa mo sa kaibigan mo? Ang pag-traidor mo sa kanya. Pwede ba, babe? Huwag mo na ipalala sa akin yun. Mahal kita. Kaya ako yun ginawa. At alam ko namang mahal mo rin ako, di ba? Mahal mo naman ako kaysa sa kanya, di ba? Naiiyak na sabi ni Carla. Umalis ka na nga. Nakakaistorbo ka na sa akin. Nagtatampong lumabas ng opisina ni Harvey si Carla. Binagalan niya ang paglalakad niya dahil baka habulin siya nito. Pero nakarating na lang siya sa labas ng building. Wala pa ring Harvey ang humabol sa kanya. Kaya mas lalo siyang nainis dito. I hate you, Harvey. I hate you. Alam kong mahal mo pa rin ang asawa mo pero hindi ako makakapayag na magkabalikan kayo. Akin ka lang. Sa akin ka lang dapat. Galit niyang sigaw habang nasa loob siya ng sasakyan. Nang may naalala ay kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ng taong makakawala ng galit niya kay Harvey. Hello, long time no see ah. Mukhang nag-enjoy ka na sa buhay mo ngayon at kinalimutan mo na ako. Nasaan ka? Hideout. Papunta ako dyan, hintayin mo ako. Ibinabanan niya ang tawag at mabilis na pinaharurot ang kanyang sasakyan. Pagdating niya sa hideout ng kausap, ay kaagad siya nitong sinalubong at niyakap. Oh, bakit mainit na naman yung ulo mo? Gusto mong alisin ko yung inis at galit mo sa katawan? Mabilis na pinadausdos ng lalaki ang halik niya sa leeg ni Carla hanggang sa kusang umungol ang dalaga. Wait! Pigil niya sa lalaki. Bakit? Wala bang ibang tao dito maliban sa'yo? Pinaalis ko na sila matapos mong tumawag. Kaya huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang aalis dyan sa galit mong nararamdaman. Hinalikan ulit siya ni Jack sa labi hanggang sa kusa niya itong tinugon. Nang mag-init ang parehong katawan ng dalawa, ay binuhat na ni Jack ang dalaga at doon pinaupo sa mesa. Ali, dito! Kumaway-kaway si Yasi na makita niyang kaibigan. Nakangiti namang sinalubong siya ni Ali pagkakuha ng kanyang bagahe. Hi! Bati niya kagad dito. Kamusta ka na? Mas lalo ka yatang gumagwapo ngayon ah. May pinopormahan ka na no? Tukso niya sa binata. Tss!
Wala akong pinupormahan. Ang swerte naman niya kung popormahan ko siya. Agad na nangunot ang noon ni Yasi at tiningala ang lalaki. So meron nga. Ipakilala mo naman siya sa akin. Alika na nga, baka mangalay ka na dyan sa tiyan mo. Inakbayan na niya ang kaibigan at pinaunang pinasakay sa pinaran niyang taxi. Hindi na niya ito pinadrive dahil malaki na ang tiyan ng kaibigan. Nang makarating sa bahay ay sakto naman na nakaluto na ang kanilang katulong. Kaya kumain na kagad sila sa pinahanda ni Yasi para sa pagdating ng kaibigan. Kamusta na pala yung Pilipinas? Basag ni Yasi sa katahimikan nila. Ganun pa rin naman. Siya ba? Ayaw mong kamustahin? Agad na tahimik si Yasi at ramdam na naman niya ang kirot sa dibdib niya. Nang mapansin ni Ali ang pananahimik ng kaibigan ay nagsalita na rin siya. Alam kong hanggang ngayon masakit pa rin sa iyong ginawa ng asawa mo. Don't worry, ito na ang huling araw na mapag-uusapan natin siya. Tumangulang si Yasi at hindi na nagkomento pa. Nagdaan pa ang mga araw at naging mga buwan. Tuluyan ang nanganak si Yasi at dahil 3 ang ipinagbubuntis niya ay nahirapan siyang manganak ng normal. Kaya na-CS siya para maging ligas silang 4. 2 ang anak na lalaki ni Yasi at 1 namang babae. Tito Daddy! Sigaw ni Caramel nang makita niya ang taong kapapasok pa lang sa bahay nila. Hey, baby, careful! Saway niya sa bata dahil tumatakbo ito papunta sa kanya. Kaagad naman siyang binuhat ni Ali habang ang 2 kakambal niya ay seryoso lang na pinapanood sila. Hey, young boys! Bakit seryoso na naman yung mamukha nyo? Nasaan palang mami nyo? Nasa kusina po at nagluluto. Galit po si Kuya Carl at Kuya Clark dahil may nanliligaw po kay mami. Nakalabing sabi ni Caramel sa kanilang Tito Daddy. Agad na nakatingin si Ali sa 2 bata na parang walang naririnig. Alam niya kung saan nagmana ang ugali ng 2 at masasabi niyang sobrang swerte ni Harvey sa mga anak niya. 7 taon na ang nakalipas mula nang isilang ni Yasi ang triplets niya. Totoo bang sinasabi ni Caramel, boys? Ayaw niyong may manliligaw kay mami niyo? Mahinahon niyang tanong sa 2. Kung si Daddy ang manliligaw kay mami, papayag pa kami. Pero pag hindi, ayoko magkakaroon ng ibang daddy. Si Clark ang nagsalita. Sakto naman na lumabas ng kusina si Yasi. Kaya narinig niya ang sinabi ng anak niya. Hindi kaagad siya nakakibo sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng ilang taon ay ngayon lang niya narinig ang mga anak niya na binanggit ang daddy nila. Boys, mga bata pa kayo. Hindi niyo pa maiintindihan ng mga bagay-bagay. Paglaki niyo, maiintindihan niyo rin kung bakit wala rito ang daddy niyo. Mahinahon na sabi ni Ali sa 2 bata. Mga anak, nakaluto ng mami ng paborito niyong ulam. Kain na tayo. Tito Daddy, let's go. Pinasigla pa ni Yasi ang boses niya para hindi mahalata ng mga anak niya na nasasaktan siya para sa mga ito. Pagdating sa hapagkainan ay si Ali na ang humila ng upuan ni Caramel at Yasi, habang ang 2 bata naman ay tahimik lang na nagsiupo sa kanilang mga upuan. Ayaw na kasi namang ito na inaasikaso sila dahil malalaki na raw sila at hindi na bata. Balita ko, may manliligaw ka raw sa pinagtatrabahuhan mo. Biglang nalunok ni Yasi ang pagkain niya dahil sa gulat. Alam ko na ang ganyang reaksyon mo. Pahabol ni Ali sa kaibigan. Mag-usap tayo mamaya. Tumangulang si Ali. Pagkatapos nilang kumain ay naglaro lang ang 3. Habang si Ali at Yasi ay nakaupo sa isang bench sa labas ng kanilang bahay. Habang nasa malayo ang kanilang tingin. Gusto ko lang makasiguro kung totoo ang sinasabi ng mga bata sa akin. Napabuntong hininga si Yasi bago tumango sa kaibigan. Alam mo bang hanggang ngayon, hinahanap ka pa rin ng asawa mo sa akin? Agad na napatingin si Yasi sa kaibigan niya. Nagpunta siya sa bahay at nagmamakaawa sa akin na sabihin ko kung nasan ka. Hinihintay daw niya ang pagbalik mo sa kanya. What? Sinabi mo ba kung nasan ako na may anak kami? Kinakabahang tanong ni Yasi sa kaibigan. Kaibigan pa rin kita, Yasi. At mahal kita bilang kapatid ko. At pamangkin ko ang mga anak mo. Pero pinapaalalahanan lang kita. Hindi habang buhay na mananatili kayo rito sa ibang bansa. Hindi habang buhay, maitatago mo ang totoo sa asawa mo. Hindi ko na siya asawa. Dahil pumirma na ako sa annulment namin noon. Kaya wala na siyang karapatan pa sa akin.
Magpakasaya na lang siya sa babaeng pinalit niya sa akin. Dahil masaya na rin naman ako sa buhay ko ngayon kasama yung mga anak ko. Mali ka ng akala. Mautak ang asawa mo. Baka nakakalimutan mo. Napag-alaman kong pinunit at sinunog niya ang pinirmahan mo. Kaya hanggang ngayon, kasal ka pa rin sa kanya. Hindi makapaniwalang nakatingin si Yasi sa kaibigan niya dahil sa sinabi nito. Nagbibiro ka ba? Noon pa, gusto na niyang makawala sa akin dahil gusto niyang magkaanak at sa iba niya yun hinanap. Pero nagbago ng asawa mo ngayon. Iba na siya sa dating Harvey na nakilala ko. Ilang beses man siyang magbago, huli ng lahat. Nakalimutan ko na siya at masaya na ako kahit wala siya. Wala rin naman akong balak na umuwi ng Pilipinas. Huwag mong sabihin yan dahil iba pa rin ang ating lupang sinilangan. Babalik at babalik ka pa rin sa lugar kung saan ka lumaki. Nakangiting sabi ni Ali. Ikaw ba? Kailan mo balak umuwi ng Pilipinas? Matagal ka na rito Paano ang negosyo mo doon? Don't worry, may namamahala doon. Saka hindi ko pwedeng iwan dito sa ibang bansa ang star ng buhay ko. Baka maagaw pa ng iba. Really? Paano nandito siya? Dito? Saan? At kailan mo ba siya ipapakilala sa akin? Excited na sabi ni Yasi. Kapag may oras siya, dadalhin ko siya rito para ipakilala sa'yo. Nakangiting tugon ni Ali. Tito Daddy, alika, laro na tayo. Tawag ni Caramel kay Ali. Paano, maiwan na muna kita at makikipaglaro muna ako sa prinsesa natin. Nakangiting tumangulang si Yasi sa kaibigan. Masaya siyang pinanonood ang mga ito na naglalaro. Habang nakatingin sa mga ito, ay hindi niya maiwasang ma-imagine na si Harvey ang kalaro ng mga anak niya. Sa hindi malamang dahilan ay tumulo ang luha ni Yasi na kaagad naman niyang pinahid. Pero lalo lamang siyang naiyak nang maalala ni Yasi ang sinabi ni Ali sa kanya. Akala ko ba nakalimot ka na sa sakit na dulot niya? Bakit umiiyak ka pa rin? Saway niya sa kanyang sarili. Sa Pilipinas, habang nasa kanyang opisina ay biglang dumating si Carla na may dalang lunchbox. Dinalhan kita ng pagkain mo. Tanghali na. Kailangan hindi ka nalilipasan ng gutom. Huwag ka mag-alala. Ako ang nagluto niyan. Pinag-aralan ko talaga magluto para sa'yo. Nakangiting sabi ng dalaga kay Harvey. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ayoko nang ginagawa mo to. Matagal na tayong tapos, Carla. So please lang, lubayan mo na ako. Mahinahon na pakiusap ni Harvey sa dalaga. Babe, please huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita, Harvey. Hindi ako tatagal ng ganito sa'yo kung hindi pa kita mahal. Emosyonal na sabi ni Carla. Tumayo si Harvey at nakapamusang tumingin sa labas ng building. Matagal ko nang pinagsisisihan kung bakit ako nakipagrelasyon sa'yo. Yan ang totoo. Naiyak si Carla sa sinabi ni Harvey sa kanya. No babe. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Please. Nagmamakaawang sabi niya sa lalaki. I'm sorry. Pero ngayon ko napagtanto kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Na siya lang ang kailangan ko sa buhay ko. Gustong magwala ni Carla sa loob ng opisina ni Harvey. Pero hindi niya magawa. Kahit kailan, hindi na kita ibabalik sa kanya, Harvey. At gagawin kong lahat mawala lang siya sa landas ko. Banta ni Carla bago lumabas ng opisina ni Harvey. Napabuntong hininga na lang si Harvey habang nasa malayo ang kanyang tingin. Matagal ng panahon na hinihintay niya ang kanyang asawa dahil gusto niyang humingi ng tawa dito. Pero hanggang sa mga oras na yon ay wala siyang alam kung nasan ba ito. Sinadya din niyang pasundan si Ali sa ibang bansa. Baka sakaling ito ang pinupuntahan ng lalaki. Pero ang balita ay nagstay lang doon ang lalaki dahil nandoon ang babaeng gusto niya. At ito ang palagi niyang kasama kapag umaalis siya. At lalong walang ibang pinuntahan ng lalaki kung hindi ang babaeng gusto nito. Sa mga nakalipas na panahon, tuluyang hindi na nagpakita si Carla kay Harvey na ikinasaya ng lalaki. Bro, di ba si Carla yun? Turo ni Patrick sa kinaroroonan ni Carla. Agad na sinundan ni Harvey ng tingin ng itinuro ng kaibigan. At si Carla nga ang nakita niya. May kasama itong ibang lalaki. At halos ayaw nang bitawan ng bewang niya. Ang bilis Akala ko ba patay na patay yan sa'yo? Hayaan mo na siya. Masaya ako at masaya na siya sa buhay niya ngayon. Umalis na sila habang si Carla naman ay tinabig na ang kamay ng kasama niya.
Sigurado ka bang nakita niya ako? Tanong niya sa kasama niyang lalaki. Sigurado yun. Ano, okay na? Ngumisi si Carla at nangingislap ang mata na animoy nakakita ng maraming kayamanan. Kamusta na pinapagawa ko sa'yo? Okay na, naset up ko ng lahat. Good, maasahan ka talaga. Nakangiting ani ni Carla sa kasama. Samantalang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal kay Yasi sa ibang bansa, na siyang dahilan kung bakit mabilis siyang umuwi sa bansa, kasama ang mga anak niya. Mabuti na lang at tapos na ang klase, kaya hindi na siya nagtagal pa doon. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako dito, Ali. Naiintindihan ko, mag-iingat kayo doon. Kids, huwag magpapasaway kay Mommy, okay? Copy po, Tito. Ginulo ni Ali ang buhok ni Clark, saka sila nito inihatid. Paano, hanggang dito na lang ako. Hindi na ako pwedeng pumasok sa loob. Salamat. Niyakap muni ni Ali si Yasi, saka siya tuluyang nang umalis. Sakay sa eroplano ay binaybay nilang himpapawid habang si Yasi ay gising na gising. Tulog ang tatlo niyang anak at siya lang hindi magawang makaidlip. Dahil hindi pa sila lumalapag ay marami nang tumatakbo sa utak niya. Iniisip niya kung baka sakaling magkita sila ulit ni Harvey. Anong sasabihin niya ngayong alam niyang hinihintay pala sila nito? Babies, gising na kayo. Lumapag ng eroplano. Nasa Pilipinas na tayo. Gising niya sa mga anak niya nang lumapag na sila. Mahaba-haba rin ang naging biyahe nila bago sila lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. We're here, Mom! Yes, baby. Kaya sige na. Nagsibabaan ang mga kasama natin. Mabilis na kumilos ang dalawang bata habang nakasunod naman si Yasi at Caramel sa dalawa. Pareho ang suot ng triplets, kaya paglabas nila ng eroplano ay nakuha kagad nilang atensyon ng karamihan. Marami ang kumuha sa picture ng tatlong bata. Nakaka-amaze kasi ang taglay na kagwapuhan at ganda ng mga ito. Kaya naaaliw ang ilan sa kanila na nakatingin sa magkakapatid. Kuya, I'm not an artist, but look! Turo ni Caramel sa mga taong kumukuha ng picture niya. Nag-post pa siya dahilan para lalong maaliw ang mga naroroon sa airport. Hey babies, let's go! Tawag ni Yasi sa mga anak niya. Dahil masyado nang kumuha ng atensyon ng mga ito. Takot siyang pati siya'y makunan at makarating pa kay Harvey ang pagbalik niya. Mabuti na lang at dumating na ang sundo nila, kaya agad din silang nakaalis sa airport. Saan pong punta natin, ma'am? Tanong ng driver ni Ali. Sa pinakamalapit na hotel muna kami, kuya. Bukas na kami magpapahatid sa'yo. Tatawagan ka na lang namin. Sige po, ma'am. Inihatid si Yasi ng driver sa isang hotel para pansamantalang doon magpahinga. Pagod na rin kasi siya sa biyahe nila ng mga anak niya. Kamusta kayo dyan? Tanong ni Ali nang makapag-video call ito sa kanya. Okay naman kami, nandito kami sa isang hotel. Ayokong may makaalam na nandito na ako eh. Lalong ayokong may makaalam na may mga anak na ako. Baka kunin pa niya sa akin ang mga anak ko. Pero alam mo namang may karapatan siya sa mga anak mo. Huwag na muna nga natin pag-usapan yan, Ali. Please? Pakiusap niya sa kaibigan. Okay, basta tawagan mo ako kung ano nang nangyayari dyan. Okay lang kami, Ali. Salamat sa mga naitulong mo sa akin. Kahit busy ka, hindi mo pa rin ako nakakalimutan at ang mga bata. Basta, nandito lang ako palagi. Paano, ibababa ko na to? Tumango na lang si Yasi bago pinatay ang video call. Isa-isa niyang hinalikan ng mga anak bago siya nagpasya na lumabas na lang muna. Tutal, tulog pa naman ang mga ito. Pababa na sana siya nang mahagip ng mga mata niya ang dalawang tao habang magkausap. Lumingon ang isa sa kanila. Mabilis na tumalikod si Yasi at dali-daling bumalik sa silid ng mga anak niya. Bakit ngayon pa? Dito pa talaga sa hotel na ito? Nasabi na lang ni Yasi sa sarili niya. Sobrang lakas ng kaba ng dibdib niya habang nakasandal siya sa pintuan. Napaigdad pa siya nang may kumatok. Nandito na po ang ipinadeliver niyong pagkain, ma'am. Nakahinga ng maluwag si Yasi nang marinig ang sinabi ng nasa labas ng pinto. Parang si Yasi yung nakita ko na tumatakbo. O, namamalikmata lang ba ako? Sabi ni Patrick habang nakatingin sa pinanggalingan ni Yasi. Napatingin lang din dun si Harvey pero hindi niya ito binigyan ng pansin. Kinabukasan ay maagang nagising si Yasi at ang mga anak niya.
Naligo na rin ang mga ito tulad ng kanilang ina. Tapos na kayo? Wow! Ang gwapo talaga ng mga babies ko at ang ganda. Ma'am, malaki na po ako. Hindi na po ako bata. Reklamo ni Clark sa kanyang ina. Ginulo ni Yasi ang buhok ng anak niya habang nakangiti. Pero hindi umabot sa mata niya ang ngiti dahil naalala na naman niya ang dahilan kung bakit sila umuwi at iniwan ng trabaho niya sa ibang bansa. Okay, let's go now. Nasa baba na raw ang maghahatid sa atin. Magkahawak kamay si Carmel at ang kanyang ina habang nauna namang naglakad ang dalawang batang lalaki. Ma'am, maganda po ba dun sa probinsya niyo? Marami rin po bang naglalaro doon? Yes baby, maganda doon. Tahimik, sariwa ang hangin at marami kang makikitang magagandang tanawin. Wow, talaga ma'am? Yes baby. Pagdating nila sa labas ay kaagad na sinalubong sila ng driver ni Ali at ito na ang naglagay ng mga bagahe nila sa likod ng sasakyan. Pinauna na rin ni Yasi ang mga anak niya sa loob ng sasakyan at nang akmang papasok na siya nang may tumawag sa kanya. Oh, Yasi, ikaw nga. Bumalik ka na pala? Isinara ni Yasi ang pinto bago pa nito makita ang mga anak niya. Carla, ikaw pala. Mas lalo kayatang gumaganda ngayon. Puri niya sa ahas niyang kaibigan. Oh, really? Thank you. Alam mong kailangan palagi tayong maganda dahil baka palitan pa tayo ng lalaking gusto natin. Mahirap na. Nakangisi niyang sabi sa dating kaibigan. Oh, bumilog pa ang bibig ni Yasi dahil sa sinabi ni Carla. Well, tama ka naman. Pero alam mo, wag masyadong magpapaganda ha. Baka sa huli maging vampira ka na. Tsaka kung mahal ka naman talaga, hindi ka na ipagpapalit pa sa iba, hindi ba Carla? Oh yes, and you know what? Masaya na ako ngayon kasama si Harvey. Ang dati mong asawa na iniwan mo. And thank you nga pala sa iyo dahil sa pag-iwan mo sa kanya, na-engage na kami at naghihintay na lang kami na ikasal. Pagmamayabang ni Carla kay Yasi habang nakangisi. Oh, really? Wow, congratulations kung ganun. Pero bakit nalaman ko na hinihintay daw niya ako dahil mahal niya pa rin ako? Akala ko ba mahal ka niya? Balik na asar ni Yasi sa kaharap. Agad nagdilim ang mukha ni Carla at gusto sanang sampalin si Yasi nang mahawakan nito ang kamay niya. Wag mo akong susubukan Carla. Kung noon hindi ako pumapataw sa'yo, baka ngayon isubsub ko yung makapal na pagmumukha mo dyan sa basurahan. Sabay pa balang na binitiwan ng kamay nito. Saka ito pumasok sa loob ng sasakyan. Tayo na po Manong. Mabilis na umalis sila Yasi. Habang si Carla nagingit-ngit sa galit dahil sa sinabi ni Yasi sa kanya. Kanina pa kita hinahanap. Sa ka ba galing? Ba't ganyan ang mukha mo? Nagtatakang tanong ni Jack kay Carla. She's back. Nagkita kami sa labas nitong hotel. Hindi pwedeng malaman ni Harvey na umuwi ng asawa niya. Dahil tsak na gagawin niyang lahat para bumalik si Yasi sa kanya. At yan ang hindi ko mapapayagan. Galit niyang sabi sa kasama. Yan lang ang problema mo. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan para hindi sila magkita pang muli ng dati niyang asawa. Sakalang nakahinga na maluwag si Carla nang marinig ang sinabi ng lalaki. Pagdating ni Carla sa kanilang probinsya ay agad na sinalubong sila ng kanyang auntie. Ito ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Yasi, ikaw na ba talaga yan? Naluluhang niyakap ni Yasi ang kanyang auntie. Ako na po ito. Kamusta na kayo auntie? Ito, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari. Naiiyak naman na sabi ng ginang. Magpakatatag po kayo auntie. Pagsubok lang po to sa inyo. Malalampasan mo po to lahat. Oo nga po pala auntie. Sila po ang mga anak ko. Si Carl, si Clark at si Caramel. Mga anak, magmano kayo kay nanay niyo Linda. Mano po nanay. Isa-isang nagmano mga bata na ikinatuwa naman ni Linda. Tahimik lang ang dalawa. Pero si Caramel ay lumalabas ang kadaldalan niya. Ang swerte mo't nagkaanak ka ng ganito kagagwapo at kaganda. Of course nanay, my mommy is beautiful. Kaya sa kanya po kami nagmana. Nakangiting sagot ni Caramel sa ginang. Napatawa na lang na mahina ang ginang at hinaplos ang buhok ni Caramel. Tama ka nga apo, ang ganda ng mami mo. At katulad ng lola mo, yung mami talaga ng mami mo, yun maganda rin yun at doon nakuha ng mami mo ang ganda niya. Matapos si ayos sa mga dala nilang gamit,
ay pinapahinga na muna ni Yasi ang mga anak niya. Nagpaalam na rin siya sa mga ito na aalis muna siya. Nakarating sa ospital ang magtiyahin kung saan nakakonfine ang uncle niya. Pagbukas pa lamang ni Yasi sa pinto ay kusa nang bumagsak ang mga luha niya. Nasasaktan siya habang nakikita ang kinikilalang ama na nakaratay sa higaan ng ospital. Uncle, ang daya-daya mo naman. Bakit naman hindi mo sinabi sa akin noon na may dinaramdam ka na pala? Kung sinabi mo lang sana ng maaga, wala ka sana sa higaan na yan ngayon. Nakakatampo ka naman eh. Madamdaming ani ni Yasi habang hawak ang kamay ng uncle niya. Ang kanyang auntie naman ay umiiyak na rin na nakatingin sa dalawang taong importante sa kanya. Alam mo bang sobrang sakit sa akin na makita kang nasa higaan na yan? Mahal na mahal kita, uncle. Gusto pa kitang makasama ng mahaba. Kayo ni auntie. Mahal na mahal ko kayo eh. Madamdaman niyang ani. Unti-unting nagmulat ng mata ang kanyang uncle. At tulad niya ay umiiyak na rin ito. Itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang mukha. Anak, nandito ka na. Nahihirapang sabi ng kanyang uncle. Lalong naiyak si Yasi sa itinawag nito sa kanya. Opo, nandito na ako. Bakit mo naman hindi sinabi sa akin? Naagapan pa sana natin ang sakit mo. Umiiyak niyang sabi sa kanyang uncle. Huwag ka nang umiyak. Ayokong nahihirapan ka, anak. Ngayong nandito ka na, panatag na akong umalis. Alagaan mo sana ang auntie mo, anak. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Huling sambit ng uncle niya. Bago ito binawian ng buhay. Walang humpay ang mga luha ni Yasi habang yakap ang katawan ng kanyang kinikilalang ama. Ganoon din ang auntie niya na masigit na nasasaktan dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Samantalang sa Maynila ay nakuha na ni Patrick ang kuha ng mga CCTV sa naturang hotel kung saan niya nakita si Yasi. O diba? Sabi ko na sa'yo eh, nakita ko si Yasi. Ayaw mo pang maniwala sa akin. Palatak ni Patrick. Kita nila sa CCTV kung saan nakatakbo si Yasi at kung sino ang nakita nito bago pa ito tumakbo. Naikuyom ni Harvey ang kamao habang pinanonood ang kilos ng asawa. Kita rin nila kung saan ito pumasok. Oh no! Magkatabi pala kayo ng kwarto? Naibulalas ni Patrick dahil kita niya kung saan pumasok si Harvey ng araw na yon. Naihilamos ni Harvey ang kamay sa mukha dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Oh, bro, tingnan mo to. Hindi nakikinig si Harvey kay Patrick. Patuloy lang ito sa pagkuyom ng kanyang kamao habang inaalala ang pagtakbo ng kanyang asawa nang makita siya nito. Bro, tingnan mo to dali. May kasamang 3 bata si Yasi nang lumabas sa kwarto niya. Agad na patingin si Harvey sa ipinakita ni Patrick sa kanya. Hindi kaya may anak kayo, bro? Posible kayang buntis siya nang umalis sa pamamahay mo? Lalo lang naging blanko ang mukha ni Harvey habang nakatutok ang mga mata sa 4 na naglalakad palabas ng hotel. Tawagan mo si Gino. Kailangang malaman ko kung nasan ngayon ang asawa ko. Pumalatak si Patrick sa naging reaksyon ni Harvey. Hindi niya alam kung anong iniisip nito, pero nakakasigurado siyang mapapaaga ang pagkikita ng dalawa. At kung anak ni Harvey ang mga batang yon, siguradong kukunin niya ito kay Yasi. Lalo na pag ayaw nitong pumayag na makipagbalikan kay Harvey at inilayo pa nito sa lalaki ang mga anak niya. Sa probinsya ay 3 araw lang itinagal ng burol ng uncle ni Yasi dahil na rin sa gusto ng kanyang auntie, kaya pinagbigyan niya ito. At kasalukuyan na silang nasa sementeryo para ihatid sa huling hantungan ang kanyang uncle. Matapos ang libing ay kaagad na umuwi na sila. Nagstay lang ng 2 araw sila Yasi sa probinsya at ngayon ay alis na nila papunta sa Maynila. Kinuha pa rin naman sila ng driver ni Ali at kasama na niya ang kanyang auntie. Nang dumating sila sa kanilang bahay ay kaagad na sinalubong sila ng katulong ni Ali. At tulad ng dati ay mabait pa rin ang mga ito sa kanya. Lalo na sa mga anak niya. Nako, Ma'am Yasi, mas lalo ka pang gumanda. At ang mga anak mo, tila mga anak ng artista. Lalo na itong cute na caramel mo. Nakangiting puri ng katulong kay Yasi at sa mga anak niya. Salamat po manang, hindi ka pa rin talaga nagbabago.
Oo nga pala, ito si Auntie Linda. Tiyahin ko po siya at makakasama natin siya dito sa bahay. Tiyak po ako magkakasundo kayo ni Auntie. Nakangiti niyang sabi sa katulong. Naku, sigurado yan Ma'am Yasi. Alika Linda. Linda na lang itatawag ko sa'yo ha dahil parang magkaedad lang naman tayo. Saka ayos na rin na nandito ka para may makasama naman ako dito. Pag nakalive itong mga kasama natin, ako nga palang mayordoma dito. Kayo wag ka mag-aalala. Siguradong magugustuhan mo rito. Ang lungkot na nadarama ni Linda ay nabawasan dahil sa kadaldala ng katulong. Manang, pakisamahan po si Auntie sa magiging kwarto niya. Auntie, huwag ka mahihiya dito. Mababait ang mga tao dito. Kaya tiyak kung magugustuhan mo rito. Tumangulang si Linda kay Yasi, saka siya sumunod kay Flora sa taas. Ang mga anak din ni Yasi ay sinamahan na ng iba pang katulong para ihatid sa kanilang mga kwarto. Nagpahinga na rin si Yasi dahil wala siyang eksaktong tulog sa probinsya nila. Boss, alam na po namin kung nasan ngayon ang asawa mo. Sabi ng lalaki na inutusan ni Harvey para hanapin ang asawa niya. Salamat, ito na ang kabuuan ng bayad ko sa inyo. Ipapatawag ko na lang kayo kapag may ipapagawa ko sa inyo. Salamat po dito, sir. Umalis na ang mga ito habang naiwan si Harvey sa kotse. Nang buksan niya ang laman ng envelope ay naikuyom niya kagad ang isang kamao habang nagiigting ang kanyang mga panga. Kaya pumikit siya habang inaalala. Kung hindi siya ang ama ng mga anak ni Yasi, ay siguradong makakapatay siya ng wala sa oras. Dahil sa kakaisip niya kung anong dapat niyang gawin, ay hindi na niya namalaya na nakarating na pala siya sa harap ng bahay nila Yasi. Kaagad siyang nag-doorbell at hindi nagtagal ay nagbukas na ang gate. Anong maitutulong ko sa iyo, iho? Tanong ng ginang nang makita si Harvey. Samantalang kagigising pa lang ni Yasi nang marinig niyang may nagsisisigaw sa baba. Kaya dali-dali siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Doon niya nakita ang 3 anak at ang lalaking matagal na niyang kinalimutan at hawak nito ang mga anak niya. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo mga anak ko! Galit na sabi ni Yasi kay Harvey dahil umiiyak na ang mga ito. No! Mga anak ko sila at inilayo mo sila sa akin. Kaya kukunin ko sila sa'yo. May diing sabi ni Harvey. No! Hindi mo sila anak. Mga anak ko lang sila. At wala kang karapatan sa kanila. Kahit kailan, hindi mo sila makukuha sa akin. Yan ang akala mo. Kukunin ko sila sa ayaw at sa gusto mo. Hibang ka na. Hindi mo sila makukuha sa akin. Akin sila. Sapat na ang ilang taon na inilayo mo sila sa akin. At ngayon, ako naman ang maglalayo sa kanila mula sa'yo. Hinila ni Harvey ang 3 bata na ayaw sumama sa kanya. Mommy! Help! Mommy! Sigaw ng mga anak niya. Kaya napahagulgol si Yasi habang hinahabol ang mga ito. Ibalik mo sa akin ang mga anak ko! Ibalik mo sila, Harvey! Sigaw ni Yasi sa dating asawa. Mommy! Hey! Mommy! Wake up! Mom! Napahawak sa kanyang dibdib si Yasi dahil sa sobrang lakas ng boses na nasa tenga niya. At nang magmulat ng mga mata, ay nakita niyang 3 anak na nakabantay sa kanya. Mga anak ko! Umiiyak na niyakap niya ang 3 anak na nasa kama niya. Nagtataka pa ang mga ito dahil sa ikinikilos niya. Mom, are you okay? Bad po ba ang dream niyo kaya ka po sumisigaw kanina habang umiiyak? I'm so sorry mga anak. Nananaginip lang ng bad si Mami, kaya ako sumigaw. Akala ko kasi nailayo na kayo sa akin ng bad guy na yon. Tukoy niya sa kanyang dating asawa habang umiiyak. Hindi ko siguro kakayanin kapag nawala kayo sa akin mga anak. Talagang ikamamatay ko kapag nangyari yun. Umiiyak na sabi ni Yasi sa mga anak niya. Panaginip lang pala ang pagkuha ni Harvey sa mga anak niya. Pero sobrang natakot siya dahil parang totoo talaga ang panaginip niya. Huwag ka nang umiyak, Mommy. Nandito lang naman po kami. Hindi naman po kami aalis. Sabi ni Caramel. Lalo lang naiyak si Yasi dahil sa sinabi ng anak niya. Niyakap siya ng 3 hanggang sa gumaan na ang pakiramdam niya. Saka pa lang siya binitawan ng mga anak.
Isa-isa niyang hinaplos ang buhok ng mga ito at nagpasalamat sa mga ito. May problema ka ba anak? Bakit namamagay ang mga mata mo? Tanong ng kanyang auntie sa kanya. Wala lang to auntie. Nanaginip lang po ako ng masama. Akala ko talaga, totoo na eh. Mahina niyang sabi rito. Ganun ba? Akala ko kung ano na yun. Ma'am Yasi, may tao po sa labas. Hinahanap ka po niya. Sabi ng isang katulong nila sa mansyon. Nagkatinginan si Yasi at ang auntie niya. Wala kasi silang inaasahan na bisita ng araw na iyon. Pinapasok mo na ba siya? Wala pa ma'am, nasa labas pa po siya ng gate. Sagot ng katulong. Mga anak, tapusin niyo yung pagkain niyo ha. Titingnan ko lang kung sinong tao sa labas. Tumangulang ang tatlo habang si Yasi ay lumabas na rin ng bahay para tignan kung sinong naghahanap sa kanya. Ang maliit lang na gate ang binuksan niya. Sakto lang na makakapasok ang isang tao. Sino po sila? Ano po bang... Agad na napaatras si Yasi nang makilala ang lalaking naglakad papunta sa kanya. Nang akmang isasara na niya ang pinto, ay mabilis na naiharang ni Harvey ang kamay niya. Kaya naipit ito sa pinto ng gate. Dahil sa takot na baka masugatan ng kamay ng lalaki, ay kaagad na binitawan niya ang isinarang gate. Dahilan para malayang makapasok sa loob si Harvey. Ano ginagawa mo rito? Trespassing tong ginagawa mo. At kaya kitang ipakulong kung may gagawin kang hindi maganda sa akin. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Gusto ko lang malaman kung anak ko ba ang mga batang kasama mo sa hotel nung nakita mo kami. Pero kaagad ka rin tumakbo. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko kayo nakita sa hotel. At lalong sinong batang sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Huwag mong sabihin sa akin hanggang ngayon hindi pa rin kayo nagkakaanak ni Carla. Kaya kung ano-ano na lang pumapasok dyan sa marumi mong utak. Blankong tingin kaagad ang pinukol ni Harvey sa dalaga. Pero hindi nagpatinag si Yasi. Sabihin mo sa akin ng totoo, Yasi. Mga anak ko ba sila? Nasaan sila? Gusto ko silang makita. Kaagad na humarang si Yasi sa pinto ng akmang papasok na sana si Harvey. Alam mong maaari kang makulong dahil sa ginawa mo, Mr. Sevilla. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang. Wala kang makakuha rito. Dahil walang sayo sa pamamahay na to. Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng asawa mo ngayon. Galit na sabi ni Yasi kay Harvey. No! Until you didn't tell me the truth, I won't leave here. Pagmamatigas ni Harvey. Kaagad na dumapo ang kamay ni Yasi sa pisngi ni Harvey at hindi iyon inaasahan ng lalaki. Kung hindi mo sila ipapakilala sa akin, akong gagawa ng paraan para makilala nila ako. At kung kinakailangan na umabot tayo sa korte, gagawin ko. Makuha ko lang mga anak ko na matagal mo nang itinago sa akin. Blanco niyang sabi kay Yasi. Anong karapatan mo para guluhin ako at ang mga anak ko? Hiwalay na tayo. Kaya umalis ka na dahil wala kang anak sa akin. Wala. Hindi mo sila anak dahil anak namin siya ni Ali. Kaya tumigil ka na sa kakaangkin mo sa kanila. Dahil ni konting dugo, wala ka nun sa mga ugat ng mga anak ko. Sigaw ni Yasi. Umalis ka na kung ayaw mong tumawag ako ng pulis at huwag ka na magpapakita pang muli sa akin. Matagal na akong nakamove on sa'yo. Alis! May diing sabi ni Yasi at itinulak ang lalaki palabas ng gate. Kahit napipilitan ay umalis pa rin si Harvey. Pero nangako siyang babalikan niya ang kanyang asawa at mga anak. Kukunin ko ang mga anak ko sa kanya, sa ayaw at sa gusto niya. Sa akin sila dapat manatili at hindi ako makakapayag na ipapaangkin niya sa ibang mga anak ko. May diing sabi niya sa kaibigan. Sa tingin ko bro, kung mga anak mo talaga mga batang yun, siguradong hindi sasama ang mga yun sa'yo. Kahit na mapatunayan mo na mga anak mo sila. Alam mo kung bakit? Tanong ni Patrick. Dahil sa loob ng ilang taon, ay ang kanilang ina lang ang nag-alaga sa kanila. Ang kanilang ina lang ang nagsakripisyo para mabuhay at mapalaki sila ng maayos. Sa tingin mo ba, makukuha mo kagad ang loob nila? Pag may ginawa kang hindi maganda sa kanilang ina, lalo lang silang magagalit sa'yo bro. Lalo na pag nalaman nila kung anong dahilan ba't ka iniwan ni Yasi ng ilang taon. Tandaan mo, malalaki na ang mga anak mo. Marunong na silang pumili kung sinong gusto nilang makasama. At kung papipiliin sila, siguradong si Yasi pa rin ang gugustuhin nilang makasama. Diretsong sabi ni Patrick.
Blanko lang ang ekspresyon sa mukha ni Harvey at hindi mahulaan kung anong tumatakbo sa isip niya. Bago pumasok sa loob ng mansyon ay inayos muna ni Yasi ang sarili niya. Ayaw niyang makita ng mga anak niya na umiiyak siya at si Harvey ang dahilan. Pero paglingon niya sa kanyang likod ay nagulat siya nang makita ang isa niyang anak na nakasandal ito sa pader na animoy malaking tao na at nakapamulsa ang isang kamay sa suot niyang pantalon. "Carl, baby, kanina ka pa ba?" "Tell me the truth, Mom. Why did you left him 8 years ago?" Biglang hindi nakapagsalita si Yasi. Para siyang ini-interview para sa isang mahirap na posisyon dahil sa tanong ng anak niya sa kanya. Sa lahat ng anak niya, dito siya hindi makakapagsinungaling. Minsan lang itong magtanong, kaya alam niyang narinig nito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Harvey. "Baby, I am not a baby anymore, Mom. Malaki na po ako at nakakaintindi na ako sa kung ano man ang mga nakikita ko." Seryosong sabi ni Carl. Lalong naiyak si Yasi sa sinabi ng anak niya sa kanya. Pinahid niya ulit ang mga luha niya. Sa kanya nilapitan ng anak at niyakap ito. Oras na rin siguro para malaman niyang totoo. "Kayong tatlo, gusto ko kayong makausap ng tayo lang. Siguro nga, tama ka. Hindi na kayo mga bata. At maiintindihan niyo na kung bakit ako umalis noon habang pinagbubuntis ko kayo ng mga kapatid mo." Pumasok sila sa loob ng bahay at doon nag-usap. Animoy mga malalaking tao ang kaharap ni Yasi dahil parehong seryoso ang mukha ng tatlo. Maging si Caramel na makulit at madaldalay sumeryoso na rin. "Mahal na mahal ko ang daddy niyo noon, kaya ko siya pinakasalan. Masaya kami nung una hanggang sa gusto na niyang magkaanak kami pero hindi ko alam kung bakit." "He cheated on you? Because you can't give him a child? How stupid he is. Para gawin sa yung bagay na yon. I hate him. He didn't deserve you, Mom. Masyado kang mabait para gawa niya ng ganong bagay." May diing sabi ni Carl. Ang dalawa ring bata ay madilim din ang mukha ng mga ito. "Mga anak, huminahon muna kayo. Lagi niyong tatandaan na kahit ano at kahit na sino pang ama niyo pa rin siya. At hindi na magbabago yon." Paalala niya sa mga anak niya. Ngayon niya lang napagtanto na pati pala ang mga anak niya ay maaaring kamuhian si Harvey. Tama na sa kanya na siya lang ang may galit dito. Basta wag lang ang mga anak niya. Alam niyang kailangan ng mga anak niya ang pagmamahal ng isang ama. Pero papaano? Wala naman siyang inamin kay Harvey. Pati siya'y naguguluhan na rin sa naging sitwasyon niya ngayon. Bakit hindi mo nalang sabihin sa kanya ang totoo na anak nga niyang mga anak mo? Alam kong nahihirapan ka na. Bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon dyan sa puso mo? Mahinahon na sabi ni Linda sa anak niya. "Hindi ganun kadali yun, Auntie. Sobrang sakit sa akin ang ginawa niya. At hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya." "Naiintindihan kita, anak. Pero alam mong hindi ka matatahimik kung may galit ka dyan sa puso mo. Subukan mong magpatawad para gumaan yung pakiramdam mo. Isipin mo rin ang kapakanan ng mga anak mo, Yasi. Dahil higit na masasaktan sila kapag gumawa ka ng hakbang na hindi mo pinag-iisipan." Napabuntong hininga na lang si Yasi habang nakayuko. Nasa kanilang kwarto na ang mga anak niya. Pero walang ni isa sa mga ito ang kinausap siya ng matagal. Sa mga sumunod na araw ay naging busy si Yasi dahil sa pag-apply niya muli ng panibagong trabaho. At dahil recommended siya ni Ali, ay mabilis lang siyang natanggap sa ina-applyan niya. Papalabas na siya sa kumpanya nang habulin siya ng isang lalaki. "Miss, sandali!" Tawag ng isang lalaki. Kaagad naman na lumingon-lingon si Yasi. Wala namang ibang tao doon, kaya itinuro niya ang kanyang sarili. "Ako bang tinatawag mo?" "Oo, miss, ikaw nga. Ngayon lang kita nakita rito ah. Nag-a-apply ka ba ng trabaho rito?" Ngumiti lang si Yasi sa lalaki. Hindi kasi siya sanay na may kumakausap sa kanya. Lalo pat hindi pa niya ito kilala. Saan bang sa inyo? Ihahatid na lang kita. May kotse naman ako." Nakangiting ani ng lalaki. "No, hindi na kailangan. Salamat na lang." "Naku, huwag ka mag-alala. Hindi ako masamang tao." Mabilis na hinawakan siya ng lalaki. Pero kaagad itong napabitaw dahil sa biglaang pagbawi niya ng kamay niya.
Bakit ka ba nangahawak ng kamay? Kung gusto mong umuwi na, umalis ka na. Dahil kahit anong gawin mo, hindi ako sasama sa'yo. Ang arte-arte mo naman. Akala mo naman kung sino kang birhen. Pero huwag kang mag-alala. Pagtsatsagaan pa rin naman kita. Nakangising ani ng lalaki. Akmang tatakbo na sana si Yasi nang habulin siya ng lalaki. At may itinakip sa ilong niya. Dahilan para unti-unti siyang mawalan ng malay. Mabilis na ipinasok siya ng lalaki sa kotse. At kaagad na pinahiga ng maayos. Hoy! Ano yan? Sini... Mabilis na pinaandar ng lalaki ang sasakyan para makalayo kila Harvey. Nagkalat ang gamit ng babae sa semento. Nang makita ang pangalan sa ID nito, ay agad nataranta si Harvey. What the heck? Bro, sakay dali si Yasi. Si Yasi yung sinakay ng lalaki sa kotse. Hindi pa man nakakahuma si Patrick nang si Harvey na ang nag-drive. Sandali bro, wag mo ko iwan. Halos paliparin na ni Harvey ang sasakyan para masundan lang ang sinasakyan ng asawa niya. Bro, tatawag na ba ako ng pulis? Ayun ang sinasakyan bro, lumiko ka. Turo ni Patrick sa sasakyan na sinusundan nila. Mabilis din na lumiko sila Harvey hanggang sa makarating sila sa isang bodega kung saan doon din nakaparada ang sasakyan ng hinahabol nila. Malaki ang naturang bodega kaya mahihirapan silang hanapin kung saan dinala si Yasi. Hindi ko alam kung nasundan ba nila ako hanggang dito. Basta ang alam ko hinabol nila ako. Paliwanag ng lalaki sa boss niya. Okay, pwede ka nang umalis. Kami nang bahala sa kanya. Tumangulang ang lalaki at nagpaalam na sa babae. Pero bago pa man siya makalayo, ay umalingaw-ngaw ang putok ng isang baril. Dahil binaril pala siya ng babae. Hindi ka na dapat pang mabuhay. Dahil magiging witness ka kapag nagkataon. Itali mo na siya at hihintayin natin ang pagdating ni Harvey. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang asawa niya. Parehong nakangisi ang dalawa na tila ba nanalo na sila sa gusto nilang gawin. Napaigtad si Patrick nang makarinig ng putok ng baril mula sa loob ng bodega. Pareho pa sila ni Harvey na tumakbo papasok hanggang sa makarating sila sa parang isang kwarto. At nang buksan yun ni Harvey, ay halos mapatda siya sa kinatatayuan nang makita ang taong nakaupo habang may hawak na baril. Habang ang asawa niya ay nakatali sa isa ring upuan. Hello babe Harvey, did you miss me? Nakangiting sabi ni Carla habang itinututok kay Harvey ang dala niyang baril. Carla, ano ibig sabihin nito? Bakit mo to ginawa? Seryosong tanong ni Harvey sa dalaga. Why? Hindi ba obvious na gusto ko siyang patayin ngayon sa harapan mo? Babe? Malambing na ani ni Carla. Baliw ka na ba? Pakawalan mo ang asawa ko. Tumawa ng malakas si Carla habang sinabihan siyang baliw ni Harvey. Oh yeah, babe. Baliw na nga ako mula nang iwan mo ko. Nang dahil lang sa babaeng yan. Tuluyan na akong nabaliw, Harvey. Alam mo ba yon? Ginawa ko ng lahat para mahalin mo rin ako. Katulad ng pagmamahal mo sa kanya noon. Pero anong ginawa mo? Ginawa mo lang akong laruan sa kama. Pero hindi mo ako minahal. Galit na sabi ni Carla sa lalaki. Alam mong mahal ko ang asawa ko, Carla, di ba? Pero matagal ka nang gustong makipag-divorce sa kanya, di ba? Oo, ginawa ko yun. Dahil alam kong manganganib ang buhay niya pag di ko yun ginawa. Akala mo ba hindi ko alam ang mga plano mo? Nang marinig kitang may kausap at gustong ipapatay ang asawa ko, sinakyan ko kagad ang mga plano mo. Alam kong nasaktan ko ng husto ang asawa ko. Pero mas gugustuhin ko pang masaktan siya kaysa sa tuluyan na siyang mawala sa akin. Yun ang hindi ko mapapayagan. May diing sabi ni Harvey. Ang hindi alam ng tatlo ay gising na si Yasi at naririnig niya lahat ng sinabi ng asawa niya. Napakuyam ang kamao niya dahil sa galit. Hindi niya akalain na kayang magsakripisyo ni Harvey para sa kanya. So matagal mo na palang alam. Ngayon, ang kapalit ng kaligtasan ng asawa mo, pirmahan mo lahat ng ito. Ibinigay ni Jack ang mga dokumento kay Harvey para mapirmahan. Hindi mo man lang ba yan babasahin? Nakangising sabi ni Jack. Kailangan pa ba? Pero bago ko gawin yan, pakawalan niyo muna ang asawa ko. Matalino ka nga. Pero hindi uubra sa akin yan. Pipirma ka o papatayin ko tong asawa mo. Biglang nanigas sa kinauupuan niya si Yasi nang may nakadikit na malamig na bagay sa kanyang ulo. Gustong gusto na niyang dumilat
pero hindi niya magawa. Ano pang hinihintay mo, Harvey? Pirmahan mo na yan bago pa ako mainip at mabaril ko pa ang ulo nitong asawa mo. Alam ni Harvey na hindi nagbibiro si Carla, kaya minabuti niyang pirmahan kaagad ang naturang mga dokumento. Matapos pirmahan, ay kaagad niya itong ibinigay pabalik kay Jack. Madali ka naman palang kausap eh. Hindi ko alam na si Yasi lang pala makakapagpalambot sa'yo. Sana noon ko pa to ginawa para hindi na ako nagtiis ng ilang taon sa'yo. Patayin mo na sila, Jack. Hindi na natin sila kailangan pa. Pagkatapos niyang sabihin yun ay lumabas na siya ng kwarto. Kasabay noon ang pagputok ng ilang putok ng baril. Nakangiti namang naglakad palabas ng bodega si Carla. Pero hindi pa siya nakakalapit sa kotse nang magsitayuan ng mga pulis at tinutukan siya ng baril. Miss Carla Suarez, itaas mo ang kamay mo at sumama ka ng matiwasay sa amin, sabi ng isang pulis. Sa halip na sumuko, ay tinangkapan ni Carla na barilin ng isa sa mga pulis. Kaya kaagad na pinaputukan siya ng mga ito. Dahilan para bawian siya ng buhay. Move! Move! Pinasok ng mga pulis ang loob ng bodega. At doon nila nakitang dalawang taong nakahandusay. Si Harvey at si Patrick. Habang ang isa'y wala ng buhay. Halos hindi maibuka ni Yasi ang bibig niya. Nakatulala lang siya habang nakatingin sa mga lalaking sugatan sa harapan niya. Kaagad na isinugod sa ospital si Patrick at Harvey. Habang dinala naman sa morgue ang katawan ni Carla at Jack. Harvey, lumaban ka, please. Para sa mga anak natin, lumaban ka. Huwag kang sumuko. Huwag mo naman kaming iwan. Please. Umiiyak na pakiusap ni Yasi habang nakatingin sa asawang nag-aagaw buhay. Si Harvey ang sumalo sa bala na para sana kay Yasi. Huli na nang dumating si Patrick dahil natamaan na si Harvey. Nabaril din ni Jack si Patrick pero hindi ito napuruhan. Kaya nakipag-agawan siya rito ng baril. Dahilan para makalabit niya ito at nakatutok kay Jack. Kaya madali itong binawian ng buhay. Nakaligtas sa bingit ng kamatayan si Patrick at Harvey. Pero hindi pa rin ito nagigising. Nagdaan pa ang mga araw at naging linggo. Nang magmulat ng mata si Harvey, ay unang bumungad sa kanyang nagbabangay ang mga bata. Harvey! Masayang niyakap ni Yasi si Harvey. Ganoon din ang mga anak niya. Hindi nagalit ang mga ito kay Harvey dahil naipaliwanag na niya sa mga anak ang lahat. Saka palang tinanggap ng mga anak niya si Harvey bilang ama nila. Daddy, bakit ka pa umiiyak? Tanong ni Caramel sa ama nang makitang nangingilid ang mga luha niya. Wala baby. Masaya lang ako nandito kayong tatlo at tanggap niyo na ako. Nakangiti niyang sabi sa anak niya. Hindi siya nagsisi na sinaktan niya ang asawa niya noon dahil kung hindi niya ginawa yun, wala siyang triplets ngayon. Ilang araw lang ay nakalabasan ng ospital si Harvey at Patrick. Umuwi din ng Pilipinas si Ali matapos mabalitaan ang nangyari sa kaibigan niya. Gusto sana niyang magalit kay Harvey pero nang malaman niya ang totoo ay naging kaibigan na rin niya ito at naging magkasosyo pa sa negosyo. Sabay-sabay na nag-blow sa kanilang candle ang triplets. 8 years old na ang mga ito at hindi magtatagal ay magiging binata't dalaga na mga ito. Tito Daddy! Tawag ni Caramel kay Ali nang makita niya ito. Hey baby, he's not your daddy. I'm your the only one daddy and not him. Nakasimangot na sabi ni Harvey sa anak na babae. Agad naman na napatawa ang mga nandoon dahil alam nilang nagsiselos ito kay Ali. Han, wag mo nang pagbawalan ng anak mo. Alam mo si Ali ang kaisa-isang kaibigan ko at sanay na sila na tawaging daddy si Ali. Malambing na wika ni Yasi sa asawa niya. Okay, basta gagawa tayo ulit ng baby mamaya na hindi tatawaging daddy si Ali. Masayang nagsama ang mag-asawang si Villa at nadagdagan pa ng isang naging anak nila. At pinangalanan nila itong Cataleya dahil babae ang naging bunso nila at sa isang bulaklak na Cataleya ipinaglihi ni Yasi ito. Kaya doon niya isinunod ang pangalan ng kanyang anak. Wakas.